Bagong-bago ito, Grand Slam na Live GS25 na power amplifier. Okay, naka-Tuario siya. Bali, hiwalay na lang natin yung review content natin dito against dito sa gagawa or pagre-repair. Hindi ko rin masabing repair ang gagawin ko dito kasi nga wala naman ako nakitang sira. Okay, by the way, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan ulit tayo na gawin yung unit nila. Bali, pangatlong unit na nila to na ginawa natin. Galing Samar pa ito. Shoutout bossing ha. Galing pang Samar. Unang ginawa natin is parang concert yata yun na K10 or K12. Tapos yung isang sibinta nila. Tapos ito pangatlo na ito. Kaya pinagkatiwalaan tayo. Okay, ang issue daw nito, sabi ni bossing, kaya dinala rito sa atin, umiinit daw. Umiinit daw yung amplifier na ito. Although, nung chinik ko, kasi nga bagong-bago pa ito eh. Nung chinik ko, parang wala naman. Hindi naman siya totaling umiinit. Ngayon, on natin, working to kasi bago ito eh. Okay. May speaker na nakakabit yan, oh. Okay. Isa pa. Ang isa lang sa tinitingnan ko dito, baka na-overload nila ng bossing or baka apat na speaker ang kinakabit tapos matataas na watts. Baka mamaya nagbase sila dito sa numero GS25, baka isip nila 2,500 watts ito. Na yung supply nito is 100, nasa around 100 lang eh kasi 98 VAC lang. Eh di magre-range lang ito ng mga 900 to 800 watts lang. Kaya siguro uminit, di ba? Isa lang 'yon sa tinitingnan kong factor. Pero baka mamaya nagkamali tayo, di ba? Ngayon, yung amplifier kapag umiinit, mataas yung biasing nun. Pero ito sa senaryo dito, tanggalan muna natin ng input and then output para sigurado na tama yung masusukat natin ng biasing. Okay? On natin. Okay, nagkuhan tayo sa may naka-range tayo ng 2.5 ha. Magsukat tayo ng biasing niya ngayon. Nasa 0.24 halos magpa 0.25 lang. Diba? Kung mapapansin nyo, dumi na ng tester natin. Mababa mababa lang yung bias niya. Ibig sabihin, normal or goods ito or sadyang binabaan na nga Diba? Ngayon, hindi rin pwedeng hindi ko gagalawin to na ibabalik ng Samar, di ba? Baka maya pagdating nga doon, umiinit. Umiinit pa rin. Kaya, kung din ako, medyo naguguluhan din ako. Although, ang gagawin na lang natin dito, total request naman lagi sa atin, fixed bias. I-fix bias na lang natin to. Para, wala na masabi si bossing, di ba? Sayang naman kung pinadala rito, tapos wala rin tayong gagalawin. Okay? I-fix bias na lang natin to, tapos kusapin ko na lang si bossing na noon ngayong senaryo ng unit niya. And then, ito, yung idea na lang may bibigay ko sa inyo in case na meron kayong unit nito or may encounter kayong ganitong klaseng unit tapos gusto nyo i-fix bias, di ba? At least alam nyo kung ano yung value na gagamitin natin. Okay? Hindi ko na siya i-review. Hiwalay natin yung content natin sa pagre-review dito. Ang unang baklasin ko dito is channel 1 para may reference tayo dito mamaya or may paghambingan tayo ng biasing nila. Iparehas lang natin dito. Okay? Baklas na natin tong board ng channel 1. Bali, bias na ginamit dito ay common lang din sa iba ng mga class G. 501 or 500 ohms ito. Okay, hindi naman siya pwedeng pag ganito. 105 ba to? Hindi, 105 yan. Sino bang taas? 501 pag ganito siya. Yan. 501 ang ginamit. Kahit sa ilalim, 501 naman nakalagay eh. Ngayon, ang bias na gagamitin natin dito, pwede natin lagyan ng 200 ohms. Try natin ng 200 ohms. Tingnan natin kung ano magiging klabasan sa biasing niya. Okay? Try natin na. 200 ohms muna. 200 ohms ito 200 ohms. Testing natin kung ano magiging klabasan ito. Ito, piningat ko lang Bagong-bago pa Okay? Try natin. Binalik na natin yan. Tingnan natin kung ano magiging bias niya. Mababa ba siya or mataas? Okay, ngayon sukat tayo. Ito
Op. Okay, nasa 0.24. Dito, mababa ng konti tayo. Ito, nasa kulang-kulang 0.25 to eh. Ito, mababa pa tayo. Dagdagan siguro natin ng mga 100 ohms. Dagdagan natin mga 2.1 siguro yan. Madadali sa mga 2.1 yan. Okay, dagdagan natin 100 ohms ang dadagdag natin. Ito na, nagdagdag tayo ng 100 ohms. Yan, magiging 201. 2.1 yan. 201 ohms. Ito ba, 201? Ay, mali. Mali pala tayo. 200, magiging 300 ohms pala ito. Baliktad. Tama ba? 200 plus 100, magiging 300 ohms, diba? Mali. Sige, okay lang, subukan na lang natin. Para malaman natin siya kung tataas siya or bababa. Okay, pasensya na, papagawa tayo ng pintuan. Pati natin 300 ohms sa labas niyan. Tingnan natin kung ano magiging bias niya. Okay. Bumaba lalo. Okay, kanina medyo mataas-taas pa eh. Bumaba siya lalo. Oh. Ibig sabihin, yung bias nito ay kapag tinaasan mo yung value ng biasing, bababa naman yung bias na masusukat mo. Kailangan pala pababa tayo. Yung 200 ohms kanina, dapat mga nasa 180, 190 lang. Eh, nagdagdag tayo, naging 300 ohms. Lalo siyang bumaba. Palitan natin. Tanggalin natin yan. Tapos mga 180 or 200 ohms lang para bumagsak siya ng mga 0.24. Okay? Then 180 ohms ang pinalit natin. Yung makita. Brown, gray, brown. 180 ohms. Ayan o. Okay. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Dito. Ay, baliktad. Ano ba yan? Okay. Ayan na siya o. Sa 0.24 na o. Ba? Nasa 0.24 na. Ngayon, ito yung isa. Ito yung kabilang channel na naka-stack pa. Halos pares lang oh. Pwede na, 180 ohms. 180 ohms. Okay? Pwede na. Nasa kulang-kulang 0.25. Ginaya lang natin dito Ginaya lang natin yung bias na nandito. Okay? Ngayon, hindi naman pwedeng ito lang gagalawin natin. Siyempre, sabay na rin to natin sa may kabilang side oh. Okay? Hindi ko na binaklas yung wire oh. Inangat ko na lang. Ayan, same lang din ginamit natin dito. 280 lang din. Ay, 280. 180. Baka mamaya 280 ilagay nyo eh. 180 ohms. Ayan. Okay? And then, kung mapapansin nyo, yung disenyo nito is parang dating niya ay is na C5. Kung ako titingin, parang is na C5 dating niya. Pinahaba lang siya. Kumbaga, in-upgrade na is na C5. Okay? Ayan na, 501. 180 ohms ang nilagay natin. Okay, balik natin kasi naka-fix bias na yan. Ano naman yung punto natin eh, kasi wala naman talagang totally sira ito eh. Balik ko na yung dalawang board. Yan, balik na natin yan. Okay. Tapos naglagay ulit tayo ng speaker. Okay, dalawang speaker. Tapos may audio input. Laptop natin gumagana, naka non-stop yan. Tapos 220, naka 220 tayo. Yan, naka 220 na yan ha. Wala tayo sa may bulb. Ngayon, natin patugtugin natin. Tapos i-try natin sa mic thermal scanner. Thermal scanner. Okay. Natin, play natin to. High volume natin. Okay. Dalawang channel. Sige nga. Okay, goods naman. 33 33 33 34. Okay naman oh. Baka maka-copyright pa tayo. Okay, hindi naman umiinit. Hindi ko naman naramdaman na umiinit eh. Okay, dito medyo umiinit ito kasi drive to eh.
Dito. Normal lang. Sabay hangin nito. Alam ko na. Paharap pala yung hangin nito. Papunta dito sa harap. Kaya siguro minsan naramdaman nila na parang umiinit. Okay. Oh. Dito. Okay. Alam ko na. Paharap pala yung hangin nito, pre. Kaya pala siguro naramdaman nila pag umiinit. Kasi dito yung hangin paloob eh. Okay, try natin kung kayang baliktarin. So baliktarin natin. Ang mangyari ay dito kasi yung drive niya eh. Dito kasi yung drive niya. Kaya dito nilagay yung fan. Okay, sige, baliktarin natin. Papunta siya doon sa may likod. Kasi paharap yung kanyo, yung fan niya. Dito yung hangin eh. Kaya siguro pag maligam-gam or umiinit siya, akala nila umiinit ng todo kasi dito yung hangin paloob. Babaliktarin natin. Ito na, binaliktad natin yung fan nito para matapos na yung vlog natin. Yung hangin yan, papunta na yan doon sa likod. Medyo mahirap lang magtanggal dahil ito, binaklas ko itong dalawang heatsink ulit kasi nakatago yung fan, no? Tapos nakabend yung casing. Ayan, ngayon hangin yan palabas na kasi kanina paloob eh. Tsaka mas maganda yan yung alikabok sa labas lang papunta. Dito kasi pag paloob, kanyan, maipon yung alikabok sa loob. Okay? Yan lang, hanggang dito na lang. Inikot natin yung fan tapos pinix bias natin. Hindi na makaramdam ng init si bossing yan. Okay, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe lang, di ba? Ikaw, kung nanonood ngayon na hindi pa nakapag-follow sa may YouTube channel natin, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo dyan. And then, kapag may makita kang bell button yan sa gilid, yan, pindutin mo yan. Para updated ka sa mga upload natin na video. Ma-upload ako ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay?